Hirap talagang pumili. Ay, andyan pala kayo mga kapistolero. Magandang araw po sa inyo. Tulungan nyo nga ako. Anong pipiliin ko? 9mm o 45 ACP? 9mm o 1911? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Mga kapistolero, itong pag-uusapan natin ngayon, matagal ng debate ito eh. Sino ang mas magaling? Sino ang mas mahusay? 9mm o 45 ACP? Brief history muna tayo. Ang 9mm ay na-develop ni George Luger noong 1902 sa Germany. Samantalang ang 1911 naman ay na-develop ni John Browning noong 1905 sa US para sa kanyang baril na 45 ACP. Maraming nagtatanong, ano ba ang mas okay na defensive rounds? Ano ba ang mas effective? Okay, una, pagkumpara muna natin yung bala. So, ito yung 45. Ito naman yung 9mm. Pagtabihin po natin. So, meron tayong side-by-side comparison. Tignan na lang po ninyo. Sa 45 ACP kasi, mataba ang bala. Kaya sabi nila may stopping power daw ito. Lalo na kapag ka hollow point ang ginagamit natin. Sa 9mm naman, maliit ang bala. Kaya ang ina-advise nila kapag ka magkikerry ka ng defensive rounds, ang pipiliin mo raw ay yung hollow point. Okay, pangalawa, magazine capacity. Karamihan kasi ng mga 9mm na lumalabas ngayon ay mga 17 rounds o kaya pataas. At meron pang extended magazine na pwedeng mga 33 rounds. Samantalang sa 45, ito single stock, kasya lang dito 8+1. Pero may lumalabas na po ngayon ng mga high capacity na pwede maglaman ng mga 13 rounds. At nakakita pa nga ako extended hanggang ganito. Okay, pangatlo naman ang pag-usapan natin, yung tibay. Sabi nila, mas matibay daw ang 1911. Gusto mo mamaya ng 45? Kasi gawa lahat sa bakal. Samantalang ang 9mm naman, karamihan sa mga 9mm na lumalabas ngayon ay gawa sa polymer plastic. Kaya sabi nila, wala yan, di magtatagal yan, hindi matibay yan. Ugong! Barinig kita sa mukha eh! Pero mga kapistolero, matibay ang Glock ha. Hindi naman sa pagiging bias ko, pero itong Glock ko, matagal na ito. At may mga Gen 1 pa nga hanggang ngayon, buhay pa eh. Sa bigat naman, magaang ang mga polymer pistols na 9mm. Siyempre, polymer to eh. Ito lang naman yung part niya na bakal. Sa 45, talagang all steel to. Kaya mabigat. Pero, may lumalabas din naman na Glock na 45 ACP. Chambered in 45 ACP. 45 battle tested to. Ginamit na ito nung World War I at ginamit pa ito nung World War II. At ginamit pa ito nung Vietnam War at nung sa Korean War. Kaya sabi nila, subok na raw ang tibay nito. Samantalang ang Glock ay na-develop lang ito nung mga 1980s ni Gaston Glock. Alam niyo na yung history ng Glock, lalo sa mga Glock fanatics dyan. Okay, pang-apat naman tayo. Concealed carry. Sabi nila ang 45, ang hirap i-carry kasi napakabigat, di ba? Saka ang laki, gaya nito, full size. Pero, may lumalabas na ngayon, mga commander size ng 45, na pwede mong ilagay sa bag na hindi gaanong magbabalky. Sa mga 9mm pistols naman, mahirap din naman i-carry yung mga full size. May mga lumalabas din na mga maliliit na sizes gaya ng mga Glock 19
or Glock 26. Okay mga kapistolero, kung anong pipiliin ninyo, kayo rin ang makakapag-decide nito. Kung anong kursunadan yung i-carry, kung anong kursunadan ninyong caliber. At the end of the day, kayo rin naman ang hahawak at magkikerry ng baril na yan. So mapa 45 man or 9mm, nasa sa inyo po yan. Pero para sa akin, pareho po silang okay. Hanggang sa muli mga kapistolero, sana patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel. At malapit na po tayong mag 3,000 subscribers. Marami pong salamat sa inyo. Sa mga nakapag-subscribe na po sa aking YouTube channel, patuloy po sana ninyong suportahan ang aking channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please, sana po bigyan niyo po ako ng tulong. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Pistolerong Pinoy po, na nagsasabing mag-iingat po tayong palagi, be a responsible gun owner, and to God be the glory.